Hi po, good evening po, Chairman. Magandang gabi po. Ayan. Ayan si si Chairman Dale Evangelista po. Ngayon kakapatayanin ko tungkol dun sa kay Yorme kasi meron akong mga gustong malaman tungkol kay Yorme. Ayan. Chairman, tanong ko lang po dahil napapansin ko po talagang very close kayo ni Yorme. Sakto lang. Sakto lang. Sige. Tanong ko lang po, kailan pa po ba kayo naging magkakilala ni Yorme? 1996 o magano'n. 1996. Medyo matagal na rin. Ilang years na, no? Ito yung naglalaro sa amin. Okay. Magbabasketball dito. Opo. Ano po yun? Na konsihal na siya noon o hindi pa? Hindi pa. Ayan. Pero artista na siya noon. Oo, artista na siya. Hindi ko inaabot yung ano niya eh. Yung basurero, psycho boy. Naabutan, naging magkaibigan kami, magkakilala, pa-artista na siya. Artista na, pero hindi pa gano'n talaga. Artista na. Ano po yung Chairman, ano po ba naging ano ba kayo noon? Naging SK, yung ganyan ba? Hindi, pero yung time kasi niyon, ang mami ko ang barangay chairman. Tapos yung pinsan ko, siya ang SK chairman na actually dapat ako yung tatakbo, pero ayaw ng mami ko. So, yung time na yun, kaya active din kami. Kasi mami ko nga, barangay chairman na. Saka alam niya talaga sila. Ayun. Napupunta po siya dito noon pa? Oo. Ayun. Yeah, parang meron niya akong pinost kahapon, kung nakita mo. Picture ng mami ko tsaka ni boss. Yun. Opo. Doon po sa, doon sa, kumbaga may nabuo kayong friendship kahit paano dahil, syempre, dahil nagkakalaro kayo, nagkakakilala kayo, ano po yung mga pagkakakilala niyo sa kanya? Ganon, bilang ano naman talaga siya yung typical na nakikita mo na mabait, matulungin. Parang typical na taga-Tondo. Walang pinagkaiba sa amin. Pare-pareho. Kung ano yung ugali, pagod. Pag masaya. Yun lang talaga eh. Mabait naman talaga. Ganon talaga siya. Opo. Nung halimbawa po, nung kumakandidato na po siya ng konsehal. Yung konsehal, yun, siyempre mga SK chairman ang tumulong sa kanya nun eh. Opo. Kami mga bata nun, talagang tulong din. Tulong lang. Pero hindi to a bigger scale ako nun kasi parang tumakbo siya nun, parang lang ako, 18 years old. Parang ganun, 1990s. Ano yun? 98 ata yun. Parang unang konsehal ni Yorme. Opo. 98. Parang 18, 19 years old lang ako. Hindi ko pa talaga, wala pa talaga ako masyadong sa politika. Opo. Pero nun tulong-tulong ka lang. Opo. Pero nun pong kumakampanya siya, medyo tumutulong din kayo sa kanya? Actually, mami ko. Mami ko talaga. Kasi ang mami ko talagang active siya sa mga ganyan. Kasi barangay chairman. From 1990. Barangay chairman ng mami ko hanggang 2016. Ay, mahabang term. Mahaba. Kaya talaga yun. Love niya talaga si So, nun po, nung mga panahong yun na hanggang siya naging konsehal na siya, nung pong term nung mami nyo. Yeah. Apo. Yun. So, nung mga panahon na yun, di ba nagkakaroon din siya ng mga proyekto? Yes. Apo. Pati yung yung ISCOM. Apo, ISCOM. Dito sa Tondo Sports Complex, naalala mo? Apo. Nag-aaral pa ako dyan ng computer kasi nung araw hindi naman ako marunong computer. Naki-aaral ako dyan ng isang hindi ko na matandaan. Pero pumapasok kami dyan sa Tondo Sports. Apo. Kaya natuwan ko. Kasi hindi pa uso computer na ito. Tatandaan ko nun minsan nakaban pa nga na ganyan yung mga computer, nando din sa loob. Ayun. Yun yung unang-unang tumatak, di ba yung ISCOM? Apo, yung ISCOM, yun. So, anong mga panahon po na yun, dahil syempre, gumagawa na siya yun, meron na siyang proyektong ganun. Meron ba po siyang mga sumunod na mga proyekto na talagang pangkabataan? Actually, marami eh. Hindi ko matandaan actually kung ano yung specific, pero marami siyang ginagawa for ikot eh. Masipag eh, di ba? Bata. Gandang ikot, makikipag-basketball, tapos bibigay ng trophy. Noong araw eh, syempre, hindi pa naman ganun karami yung kanyang pagtulong kay konsehal. Pero talagang tumatak na yan nung naging vice mayor na siya. Dahil nagkaroon niya ng bodega ng school. Talagang pang lolo talaga. Dati pa yan.
Mabait talaga siya sa mga lolo-lola. Oo. Paborito talaga ni Yorme. Ayun, nandun talaga yung puso ni Yeah. Yorme sa matatanda. O yun. Nung pong nung kumampaign siya ng for mayor, kumusta naman po yung niya? Kasama niya ako nun, konsehal niya ako. Ah, Noong 2019 o 2018 kami nag-start, di ba? Konsehal niya ako nun. Doon ko nakilala talaga kung gaano siya kasipag. Kasi may mga time kami ng mga meet and greet dati. Ako. Ang simula ng meet and greet sa 8 o'clock. Call time is 7 for the councilors. 6:30 nandun na siya. Oo. Mauuna pa sa amin. Oo. Kaya, pero hindi ko siya ina-expect nung magiging mayor siya na ganun kagaling talaga si Yorme. Kasi yung vice mayor niya, magaling naman di ba? Apo. Pero nung naging mayor, galing pala talaga. Lumabas yung galing. Talaga, lumabas talaga yung galing niya. Apo. Ibang level talaga yung galing niya. Kasi nung vice mayor, hindi pa, kumbaga, wala sa kanya. Hindi ka makalipad di ba? Apo. Pag vice mayor ka, ikaw lang yung magbili ng session, concentrate kayo sa paggawa ng ordinansa, batas. Pero nung siya na yung executive, siya na yung nagpapatubad. Ibang level talaga. Hindi niyo rin expect na ganun pala magaling. Kahit ako, kasama ko na siya. Alam ko magaling siya. Pero hindi ko ini-expect na yung galing niya is ganun ka-level. Ibang level na mayor talaga. Nung panahon na yun. Bibilib ka talaga. Opo. So kung nun pong sumuporta kayo bilang mayor, paano po nung for president siya? Kasama niya rin siya. Nung nag-presidente si Yorme, parang isa ako sa hindi na umuwi ng Maynila. Ganun. Hindi kasi yan di ba? Una, kasama namin yung buong grupo. Opo. Lahat kami, yung mga nasa kabila ngayon. Umiikot kami sa lugar-lugar, Quezon City, Navotas, Malabon, hanggang sa pumunta kami ng probinsya, nag-relief operation ako sa Mindanao, nag-relief operation ako sa Palawan, sa Leyte. Parang nalibot ko yung buong Pilipinas halos ng mga panahon na yan. Pero talagang nag-stay ako ng matagal to represent and to make sure na makilala siya ng buong Pilipinas. Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac. Yun yung naging area ko talaga para makilala siya ng buong Pilipinas. Kung ano yung nakikita mo ako, di ba? Pag nagsasalita ako. Kung ano yung pinakikita doon, sinabi ko na yun, na ito yung ginawa namin sa Maynila. Ito yung gusto namin magawa sana. Sa buong bansa. Ito pinagbigyan tayo, di lahat yan may condominium na. Lahat yan, maganda na yung hospital, lahat, beneficial. Sabi nga, hindi pa siguro tamang panahon. Dito. Kaya excited yung mga taga-Maynila na bumalik siya. Kasi wala naman na talagang plano yan. To run for mayor. Wala na. 2 taon na yan, tinatanong ko, boss, anong plano? Wala. Supportahan si ate. O di ako naman, opo. Supportahan si ate. Supportahan si ate. Laging ganon. Yan ang naging istorya. So, siyempre, you have to choose. And I have to be right. Pero po nung panahon ng campaign period, syempre po merong mga pangyayari noon kasi kami nga sumama din kami dun sa campaign noon for president. Kaya nga lang syempre very limited yung pagsama namin. Correct. Opo. Layo, diba? Opo, talaga. Since kayo po kasama, syempre nakita nyo yung kabuuan yung response ng tao, yung pagtanggap sa kanya. Ano po yung napansin niyo doon sa mga tao? Ang init Kung titignan mo, yung pagtanggap case ko, una sasabihin, masyadong maaga, masyadong ganito. Pero kung pag na-realize ang tao na, nagmamadali pa talaga dapat ang servisyo sa tao. Dapat mabilis yung kilos, mabilis lahat. Kasi, may sakit ka. Gusto mo, magpalipas muna mga 3 araw, 4 na araw bago vaccine yung leader. Hindi naman, di ba? Sabi, right there and there, okay. Tapos sa hospital, wag ka magkaya. Dapat ganun. Kaya yung response sa tao, tuloy-tuloy. Parang nakita mo, hindi lang siguro tama ka. Pero meron po bang mga pagkakataon na doon po during campaign, meron talagang lumalapit na humihingi din ng tulong sa kanya? Marami po. Saksi ako dyan.
As in, ako yung naging, sabi nga, yung tulay, itatawid ko kayo. Yung mga tipong gano'n. Opo. Tingnan mo meron akong, nasa bundok ako noon nasa, Biskaya. Yung isang bata, kailangan siyang maoperahan. Siyempre ako naman, bilang representative niyo, sabi ko, sige po, titingnan ko kung ano yung pwede kong maitulong. Ano yung pwede kong magawa. Siyempre, meron akong dala pera. Tinanong ko, sabi ko, boss, pwede bang yung hawak ko dito, pwede ko bang itulong dun sa tao? Sabi niya, bakit? Ano bang problema? Ganito po, meron siyang cancer, kailangan ganito, paayos yung ganito niya, ano yung tuloy-tuloy na gamutan. Sabi niya, tanong mo na lang kung magkano kailangan. Sabi ko, boss, medyo malaki. Nasa 300,000. Sabi niya, 300,000. O sige, makipag-usap ka kay Ate Wayne. Kunin mo yung kanyang lahat ng dokumento. Ako naman, siyempre, pinadala ko. O sabi ko, Ate Wayne, update mo na lang po ako kung ano pong sasabihin ni boss. Siyempre, boss ang tawag ko. Yun. Sabi ni Ate Wayne, sige po, update po kita. And habang nandun ako, siguro after hapon na yun kinabukasan, tumawag si Ate Weng. Sabi, Sir Dale, sabi mo dun sa pamilya, ano bang Palawan ba? Palawan yung padala? Opo, Palawan Express. Palawan Express. Opo. Sabi ko, bakit po? Nagpadala na po ako ng 250,000. Pero may biling po si Yorme. Opo. Baka pwede, huwag niyong i-post. Kasi ayaw niya. Opo. Alam mo yung pakiramdam ko nun. Tangin na ako, sorry. Ako mag-isa. Opo. Umiiyak ako sa sasakyan. Dahil hindi ko ina-expect na bibigay yung buo para makatulong doon sa bata at walang ipopost. Bawal mong i-post na tumulong ka dyan. Sabi ko, kampanya ngayon Kung ibang politiko yun, tuloy-tuloy na yun, gagawa ng highlights, gagawa ng ganito para patibayan na tumutulong, pero wala. Pinagbawalan ako na ipagsabi. Paano yan, Sir Dale, Chairman Dale, paano yan? Booking na ngayon. Sa ngayon. Nalaman na. Tapos, 2022, March, hindi ako nagkakamali, March or April, na huwag kong sabihin na nagbigay ako ng 250,000. Para ngayon, ito nakaraan lang. Bawal naman ipagsabi, di ba? O yung isang kaibigan kong chairman, hindi ko nasasabihin ng pangalan. Niya, pare, o-operahan ako Ano problema? Kailangan i-bypass. Ano ba? Angioplasty. Magkano abutin? Sabi niya, pare, abutin ng 200 yata o 250. Sabi ko, teka lang, hanapan kita ng tulong. Siyempre, ako, bilang ako ngayon, chairman din, kilala ko si boss. Sabi ko, teka lang, susubukan ko baka sakali. Ako, sige pare, bukas kita tayo. Pagkakita namin, inabot sa akin. Huwag mong mahinay. Huwag mong ipagsabi. Ako, hindi ako inabot ko. Ayan, salamat kay Rosso Diyos. Ganun lang. Hindi ko rin pinost. Kasi ayoko rin, may bilin. Walang ipopost, may pamalita. Pero, sabihin mo lang magpasalamat sa Diyos. Ganun lang kasimple. Ilan yung instances na yan, paulit-ulit. Kaya parang ang sa akin, nasanay na ako na pag meron, nangangailangan, alam ko na. Matutulungan namin niya kahit yung may cancer. Boss, meron po may cancer dito. Kasi, padala mo. Pero dating gawin, ganon siya ka-simple na tumulong. Hindi para i-highlight yung gawa niya. Yung publicity. Walang publicity. Walang ganon. Yung tulong niya, walang publicity. As in, dire-diretso yan. Kaya sabi ko, iba yung puso ng mama. Iba talaga. Hindi dahil sa malapit ako sa kanya, hindi dahil siya yung kandidatong gusto ko. Iba talaga ang puso niya. Ibang-iba. Kumbaga po ako bilang supporter niya rin ako talaga Kumbaga nakaka-proud na ang sarap sa feeling na yung sinusuportahan mo nasa tama siya. Yung puso niya rin kumbaga yung pong ganitong usapan natin,
nare-reveal kung ano yung talagang si Yorme na hindi alam ng maraming tao. Maraming hindi makakaalam. Kasi ayaw niyang ipakwento. Unless magkikwento kami. Which is minsan, hesitant ka eh. Kasi may bilin sa akin na huwag mong ipagsabi. Ngayon, i-interview mo ko, tinatanong mo ko, tayong dalawa lang naman nandito. Diba? Di kakwento ko sa inyo konti. Bahala ka na kung i-edit mo. Basta ang sa akin, ang dami kong instances. Pati yung mga, pare, tanong mo na ko lang. Yung simple, sige, bigyan mo ng ganito. Ayos na yan. Makatawid ba? Makatawid yung tao? Sabi nga niya, naranasan kong wala. Walang-wala. Ano ba naman makatawid ka ng konti dahil sa tulong? Yun yung tipo na kung titignan mo, hindi naman niya kailangan gawin. Kasi wala namang publicity. Politiko pa talaga. Pero yun siya. Yun siya talaga. Kumbaga, ano parang talaga. Gusto mo nang umiyak ka. Oo nga po. Kasi talagang, kumbaga na-amaze ako dun sa, yung revelation. Nung, totoong buhay. Opo, yung totoong siya, yun yung gusto kong kumbaga, gusto ko siyang maintindihan lalo. Ganon. Yun kaya parang nakaka-overwhelm yung kwento na ganyan. Kasi kadalasan po kasi ng mga politiko kailangan may di ba? Publicity, ganyan. Pahawak lang ng ganito, ng box. Pahawak. Basta ito hindi. Iba talaga siya. Kung ano yung nakikita mo sa kanya, nakala mo seryoso, masyadong stricto, kabaligtaran yun. Sobrang lambot ng puso niya, lalong-lalo na sa mga kapwa natin, mga mahihirap ni Diyos pa. Iba talaga. Ibang lambot ng puso. Yun lang po, Chairman. Maraming salamat kasi baka maiyak na ako rito. Umiiyak ka kasi maraming salamat po ha. Subscribe kayo ha. Maraming salamat po. Tsaka po, ano po kung napapanood po ito ng mga manonood, ano po yung gusto nyong imensahe sa kanila? Doon naman sa mga makakanood, no? Hindi ko kayo kailangan siguro i-convince or sabihin pa. Basta ang sa akin, kung ano lang yung ginagawa ni Yorme, yun lang naman din ang sinabi namin eh. Kung ano yung kaya, yun din ang sinasabi ko. Hindi para kami ng ibang politiko. Basta ang sa akin, sumusuporta ako, tumutulong ako sa kung ano yung kaya ko sa ngayon dahil naniniwala ako sa kakayanan ng Diyos ko. Yun lang naman. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay. Maraming salamat din po, Chairman. God first.